kaluwalhatian, kaluwalhatian, gaya ng sa kanyang tanging anak, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8 verse 9. Ngunit kayo wala sa laman, kundi na sa Espiritu. Yaman na nanatili sa inyo, Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala na humahanap ng kanya. Na umuungal. At gumagala at Gumagala at umungal. Na humahanap ng kanyang malalapa. Ano sunod yan? Corinthians 12. 1 Corinthians 12:3. Diba? Yan na lang. Karakan. 1 Corinthians 12 verse 3. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ay tumanggap tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Griego, mga alipin ng mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan. Yung inano ni Mami sa 1 Corinthians 12:13 yun eh. Ay, 12:13 pala. Akin 3. Sa'yo 3. Yung 3 yung kaya Sapagkat sa pamamagitan. Ano ba sa'yo? Sa'yo, Ayaw nga pala 12:3. Sa akin 13 Kaya, na sabi ko. Nais kong maunawanin nyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sumpain si Jesus at walang makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ikawan. Mga awit 1:3. Mapalad ang mga taong hindi lumalakad sa payo ng kasamaan. Masama. Ng masama, kundi Ni tumatayo sa upuan. Tumatayo. Sa daan. Ganun, hindi ko nakalimutan ko. May ikaw. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang mga dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan na makilala nila ang Diyos na tunay at si Yesu Kristo ang kanyang sinubo. Ano sunod mo? Na iyong sinubo. Ano sunod mo? Job 28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. At ano nga, John 1:16? John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Gaya nito. At sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, na nagtuturo na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ang may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo.
Ephesians 5, Ephesians 5. 15-17. Kaya mag-ingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga kundi gaya ng marunong na sinasamantala ang panahon. Tapos, subalit ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging manghangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay. So, yan memory verses. At maganda nakapag-memorize tayo. Alright, so, ayun nga. Tayo lang po muna for now kasi sabi ni, nag-chat sa akin si Arshan. So, pauwi pa lang daw sila. Okay, so anyway, busy rin kami ngayon. So, medyo magulo pa nga din sa bahay nila natin na Tito Bong. Kasi katatapos lang din namin nag-ayos. So, okay, good afternoon sa lahat. Praise God na kahit na pagod, kahit na konti lang yung time. Ako personally, konti lang din yung time ko ng pag-prepare, pag-aaral kasi nga buong araw din walang tigil. Pero praise God, despite of a very short time, ayun, nakakatuwa lang na personally marami po akong natutunan habang nagpapahinga. Doon ako nag-aaral bago maligo, dapat pahinga muna yung katawan. So, ni-spend ko na lang yun sa prayer and study. So, ayun. Excited din ako na mag-aral kasama kayo for this afternoon. So, let's open our Bible in John chapter 1. By God's will, matatapos na natin yung buong chapter 1 ng John this afternoon. So, tingnan natin. By the way, kahapon, let's review. Ayun nga yung verse 42 patungkol po kay Moises na siya ay binigyan ng pangalan. Kahit na wala pang naging nangyari, wala pa pong nangyaring interaction, wala pang nangyaring testing kung karapat-dapat ba si Pedro. Wala pang nangyaring gano'n, pero the Lord already made a declaration na si Pedro, na siya ay Pedro, at sa batong ito ay, itataguyod. Ano yung term na ginamit doon? Yung iglesia, itataguyod niya yung iglesia niya, sabi ng Panginoong Jesus. And so, nangyari nga po yun. Nakakatuwa lang kasi sa atin pong Lord's Day Worship Service messages, nasa Acts po tayo in which doon din natin nakita yung pagsisimula ng iglesia, nakita natin yung pagkilos ng Panginoon, yung pagbibigay ng instruction ng Panginoon sa mga disciples bago siya bumalik sa kaharian niya sa langit, at yung pagsunod ng mga disciples, sila'y naghintay, at sa kanilang paghihintay, bawat isa sa kanila, lahat sila, iisa sila, ginugol nilang oras nila sa pananalangin, at syempre, yun nga, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. And so nakita natin doon, isa sa mga patunay na naunawaan po nila ang mga kasulatan ay nung natandaan niyo po nung tumayo po si Pedro sa kaligitnaan ng kanilang pananalangin, tumayo si Pedro at nagsabi siya na kailangan matupad yung naisusulat sa awit, na si Judas ay papalitan, and doon po sila nagkaroon ng diskusyon kung sinong papalit. And natatandaan ko lang din, amazingly, sa pagre-reading ko po, meron doon nakasulat sa mga awit na yung dice daw, hindi ko lang maalala yung exact terms, pero naalala ko sa Bible reading ko,
we cast the lot. I mean, yung, alam niyo yung dice, parang ganun yung dice ba? Or coin. Pero, it is the Lord's decision that will prevail. And so, nangyari po yun nung pinili na po ng Panginoon kung sino yung maibibilang sa 12. So, di ba, nag-toss coin sila at si Matthias ang napili. Pero we know na yun ay kalooban po ng Panginoon. And so, pagkatapos po noon, doon na po nangyari na binautismohan na po sila sa Espiritu Santo at sila din po ay puspos ng Espiritu Santo, and then ginamit yun ng Panginoon upang maging daan, upang maihayag ang kanyang salita sa pamagitan ni Pedro. And so that was the very first time na nagsalita si Pedro, and sila po ay nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu Santo. They were influenced, they were filled by the Holy Spirit. And dahil po doon sa unang paghahayag ng salita, 3,000 ang dinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia that day. No? Men lang po yun ang naka-record. And so, na-mention ko po yung verse 42 patungkol kay Pedro kasi kanina, bago magsimula ang lahat ng aming araw, bago mag-breakfast and while eating breakfast, so nagre-reading and listening ako nasa Jeremiah na kasi ako. And so natandaan ko doon yung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah nang siya ay suguin ng Panginoon bilang maging mensahero niya or propeta niya. Sinabi niya kay Jeremiah na bago ka pa man likayin ay pinili na kita. So may ganun pong sinabi ang Panginoon, nasa sinapupunan palang kapalang ay itinakda na kita. So parang mga ganun po yung mga words ng Panginoon kay Jeremiah. And so naalala ko lang iyon dito nga kay Peter. Hindi man sinabi dito yung mga ganung words, pero I do believe it's the same thing. And ganun din po yun sa atin mga kapatid, sa atin pong kaligtasan. Sabi nga sa Ephesians, kasi I'm doing Bible study kay Gab and kay Glenn sa Ephesians chapter 1, and personally napakalaking tulong nun sa akin. Personally napakalaking tulong yun every time naghahanda ako sa Bible study namin nila Gab. So sana naghahanda din sila Gab, no? Anyway, sa Ephesians chapter 1, sinabi po doon, tayo po ay tumanggap ng spiritual na pagpapala, no, sa Panginoon, at ang isa sa unang binanggit na spiritual na pagpapala is yung pagtakda, yung pagpili ng Diyos sa atin bago pa man niya likay ng sanlibutan. And so it's the same allusion. Pag sinabi nating allusion, parang similar na mga nangyari. So yun nga, nabanggit ko kay Jeremiah, nabanggit natin ay kay Pedro, ngayon nabanggit ko naman yung sa atin din. Mga kapatid, you are here with me. You are here with me kasi kayo po ay itinakda ng Panginoon. By God's grace, tayo po lahat ay niligtas niya. Okay? Kaya nga po, palagi po tayong nagpapaalala, gaya ng sinabi ni Pedro. Kung matatandaan niyo po, last Sunday, binasa natin 2 Peter chapter 1. Napakaganda po ng salita na yun. Sabi ni Pedro, ako na-touch talaga ako kay Pedro na-feel ko si Pedro I mean, sabi ni Pedro, 'di ba, hindi ako mapapagod na paalalahanan ko kayo dahil alam niya na ito yung kumbaga magpapalakas sa kanila, no? At alam ni Pedro kung ano yung naghihintay sa darating. Kaya hindi siya magsasawa. Kahit nga, 'di ba, sabi niya, kahit na ako ay pumanaw na, kahit na ako ay umalis na sa toldang ito, sisiguraduhin ko, mamarapatin ko na mapaalalahanan pa rin kayo. And so, sinulat niya po yung sulat na iyon. So, yun, napaka-amazing po ng salita ng Panginoon. And so, yun po, yun yung review natin sa John chapter 1, verse 42. There's no accident. Okay, mga kapatid, wala pong aksidente. Hindi po aksidente. Ano ba tamang accident? Ano bang tamang word na gamitin? Hindi po by chance. Hindi, sabi pa ni Stephen Lawson, ito, napakatagal ko na itong napakinggan kay Stephen Lawson. Nasa old church pa lang ako. I think second year college ako, sabi niya, it's not by happenstance, no? It's not by happenstance. Hindi lang sa dahil nangyari. But each one of us na naliligtas ay sigurado.
dahil tayo pinili na bago pa man likay ng lahat. So we praise God for that. We praise God for that. So I think this is the right time for us to pray bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Let us pray to the Lord. Our Father in heaven, how we bless you and how we thank you, O God, for your greatness, for you are sovereign and you are the only one true God. And we lift your name on high. Maraming salamat, O God, for despite of all the challenges, despite of the struggle within us, struggle because of the sinful nature na nandito pa rin kami sa katawang ito. But salamat, Lord, for we are no longer slaves to sin, but we are now free. And our freedom is to choose to do your will, to glorify your name, to know you more, and to enjoy your promises and to enjoy everything that you have prepared for us. Thank you, O God, for such a wonderful grace. Sabi nga sa salita mo, glorious grace, dakilang pagpapala. Maraming salamat for that, O God. And so we thank you, Father, even this day, busy man ang iba, hindi ko man po alam kung ano po maginawa ng iba, but salamat, O Lord, for your grace na kami ay nandito ngayon, nagtitipon-tipon at makakarinig ng iyong salita. Lord, ang mga nanghihina iyong palakasin, ang nagkakasala iyong sawayin, iyong ituwid at ibalik mo sila, Panginoon. Ang mga sumusunod sa iyo, lalo mo pang strengthen, Lord, ang kanilang mga paa upang maglakad ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Maraming salamat sa iyong salita. Ikaw ang nag-iisang guro, ikaw lamang magtuturo sa amin. Ito aming palalain sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's go to verse 43. Sabi po dyan, kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta. Teka lang po. Yung mouse ko kasi, wait lang, hindi ko makita yung verse. Okay. Okay. Verse 43, kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanya nakita si Felipe at sa kanya ay sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Now, bago po ako go deeper sa verse 43, gusto ko lang po i-test muna yung mga utak ninyo, mga alaala ninyo, no? So far sa time na to, sino na po ang natawag ng Panginoong Hesus? Sino na po yung parang nakasalamuhan niya ng mga alagad? Bago itong verse 43. Oh, walang titingin ha. Walang titingin. Sino na po? Si Andrew. Simon, Andrew. Dalawa lang? Dalawa pa lang. Jay. Ano, Gab? John. Jay. John. Sabi mo, James. Wala pa si James. Tatlo pa lang po. Si John, Andrew, at saka po si Simon. Pedro. No? Si Simon na tinawag na Cephas, nang ibig sabihin ay Pedro. And ngayon naman, tandaan niyo po yun. Si Andrew at si Simon ay magkapatid, tama? Okay, si John. Actually, si John po ay relatives din ni ng Panginoong Hesus. I think relative po si John. Tsaka ang Panginoong Hesus. I-review ko pa po 'yan. Anyway, balik tayo. So tatlo na. Now, John 1:43, kinabukasan ay pinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe. At sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Okay. Now, gaya po ng sabi ko kanina, wala pong pagkakataon lamang dahil sa pagkakataon or dahil sa aksidente. Wala pong ganun nangyari. And so, napaka-amazing lang nung panimulang pagsusulat ni Juan na apostol. Sabi niya, kinabukasan ay ipinasya. Okay? Decided. Okay?
the Lord Jesus Christ decided, ipinasya niya na pumunta sa Galilea. Okay? And I do believe na ito pong pagpunta niya sa Galilea, hindi lamang yung parang, sige punta ako sa Galilea, maglakad-lakad lang ako doon, magpahangin-hangin ako doon sa Galilea. No, but I believe that alam ng Panginoong Jesus na nandun si Felipe at kanyang tatawagin si Felipe. That was the perfect time, no? Ito yung perfect time na pumunta siya sa Galilea upang tawagin si Felipe. I believe that hindi ito siya aksidente, but it is decided, okay? And then, kung makikita nyo dyan, ano yung sinabi ng Panginoon Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Now, hindi natin alam kung nagpipreach po ang Panginoong Jesus dito, pero I think hindi, no? Wala namang sinabi, walang binanggit. Pero mapapansin nyo dito, sinabi ng Panginoong Jesus, sumunod ka sa akin. Okay? And yung sabi niya dito is command, no? Sumunod ka sa akin. Hindi niya po sinabi na, gusto mo bang sumunod sa akin? Okay? Nasa sayo kung pipiliin mo. Nasa sayo kung susunod ka sa akin or hindi. Okay? But here, makita natin, command from the Lord Jesus Christ, sumunod ka sa akin. And anong naging tugon po ni Felipe? Verse 44. Si Felipe nga ay taga Bethsaida sa lungsod ni Andres at Pedro. Now, bago pa man natin tingnan kung ano po yung naging tugon ni Felipe, tingnan po muna natin yung background information patungkol kay Felipe. Sabi dyan sa verse 44, si Felipe ay taga Bethsaida na lungsod ni Andres at Pedro. Now, nakilala na po natin si Andres at si Pedro. Kilala na po natin yan. Now, ano po yung significance nito? Bakit binanggit na yung Bethsaida, yung lugar, at bakit din sinabi dito na minention sila Andres at Pedro? Now, one of the thing na dahilan, bakit po ito binanggit, is kung matatandaan nyo po, hindi ko lang alam si Matias kung taga Galilea, pero the 11 disciples ay nagmula po sa Galilea. Ang isa lang po ang hindi taga Galilea. Sino yan? Sino yung sa 12? Yung naunang 12, sino lang yung hindi taga Galilea? Si Sinturon. Si Sinturon. Si Judas. Okay? Si Judas Iscariote lamang po ang hindi taga Galilea. Okay? Alright. So, ito pong Bethsaida, kaya nga po diba sinabi Bethsaida sa lungsod ni Andres at Pedro. And we know Andres and Pedro ay taga Galilea. And Bethsaida din is isa rin po sa lugar po sa Galilea. Now, let me pause for a moment and let us talk about this place, yung Bethsaida. Sino po dito nakakaalam kung ano po yung Bethsaida? Or baka po sa inyong pag-aaral, sana sila Daddy, Mami, Sai, meron kayong may share patungkol dito. Pero sige lang, sige Dad. Ako gusto kong pumunta dyan. Lugar to ng mga fisherman. Yan sila, mga fisherman sila. Yes. Kaya pala, no? Kaya pala gusto pumunta. Yes, tama Dad. Ano to siya, no? Ibig sabihin, yung Bethsaida, so sinabi ni Daddy, ito po ay malapit sa ewan ko kung dagat or ilog. Dagat? Dagat. Okay. Northeastern side of the Sea of Galilee. Wow, parang gumagamit na kayo ng mga study Bible, Yeah, praise the Lord, no? Patuloy lang kayo dyan. Keep it up. Okay, yes, tama po yun. Pero there's one thing also na mention po ang Bethsaida sa Bible. Let us open our Bible sa Matthew 11:21. Matthew chapter 11 verse 21. Ano sabi diyan? Pakibasa daw Gabski. Gabski, tawag ko kasi may sinabi sila ate mo sa akin.
Sige, Gabski. Di ba tandaan mo, Gabo, yung pangalan magre-reflect sa tao. Sige, Gabriel, First, ano pa? 21. Kahabag-habag ka Corazin, kahabag-habag ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa ng mga ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. Okay. So Matthew 11:21 is isa po sa mga verses kung saan nabanggit po itong Bethsaida. So dito magkakaroon tayo ng information about sa kung ano po ang nangyari sa Bethsaida. At sabi diyan, kung mapapansin niyo sa Matthew 11:21, kahabag-habag ka Corazin. Corazin is another place, okay? And I believe around malapit lang din po ito sa Ilog Jordan or sa Galilea. And kahabag-habag ka Bethsaida. So you see na mention po ulit yung Bethsaida. Bakit? Sapagkat kung sa Tiro at Sidon po is another place. I think malapit to sa northern part. At kung ang Galilea po ay northern area, yung Tiro at Sidon po mas sa northern part pa po, no? Di ko lang sure kung saan to, pero inaral ko to dati nung nag-prepare ako sa Acts, basta Tiro at Sidon, northern area pa. Pero may nangyari din po doon. Kaya tingnan nyo, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana sila nagsisi na may damit, sako at abo. Okay, ano pong ibig sabihin nitong yun na pala, nagsisi. Okay? Yung pagsisisi po na nagdadamit po ng sako at abo, yun po yung Jewish custom sa pagpapakita po na sila po ay nagsisisi sa kanilang kasalanan before God. Okay? Magpa-fast, mag-ayuno po sila. They will do fasting and then yun po, magdadamit sako, maglalagay ng abo sa kanilang ulo to show to God na sila ay nagpapakumbaba at sila ay yung deep sorry, yung nagsusorry talaga sila sa Panginoon. And then tingnan niyo po, no, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo. Ano ba yung ibig sabihin nito makapangyarihang gawa? Yun po yung mga kababalaghan, mga tanda, mga miracles. Kasi natatandaan ko, dito po sa lugar na nabanggit na to, Corazin, Bethsaida, may isa pa letter C. Ano yun yung isa? Hindi Kinaan, may isa pa Capernaum, Corazin, Bethsaida, Capernaum. Diyan po sa tatlong lugar na yan, diyan po pinakamarami na nag-perform po ang Panginoong Jesus ng miracles, healing, pagpapagaling, mga demon possessed. Okay? Kaya sinabi po dyan sa Matthew 11:21, kahabag-habag ka Bethsaida. Why? Bakit? Kasi kahit na po sa kadami-dami po ng miracles, mga patotoo, mga tanda na ginawa po ng Panginoong Hesus, hindi po sila nag-repent. Hindi po sila nag-repent. They never believe in the Lord Jesus Christ. Okay? So, sana wala po sa atin ang mahulog sa ganong kasalanan na kahit na nakita na yung narinig nyo na yung katotohanan, yung nag-iisa at tunay na ebanghelyo ng Panginoon, pero patuloy pa rin tayo na nagre-rebelde sa Panginoon. Walang tunay na pagpapakumbaba, walang tunay na alam nyo yon, pagtanggap. Patuloy pa rin tayo sa kasalanan, patuloy pa rin po tayo sa mga ganong bagay. Sana walang ganon, no? Pero wala namang ganon mangyayari sa isang taong niligtas ng Panginoon. So yun po yung information na meron tayo sa Bethsaida. Okay? Diyan po nanggaling si Felipe. Now, going to verse 45. Natagpuan ni Felipe si Nathaniel. Okay. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung naging tugon ni Felipe nang sabihin ng Panginoong Hesus na sumunod ka. No? Sumunod ka ba? Tama ba? Sumunod ka? Follow me. Sumunod ka sa akin. Follow me. Okay? And hindi pa natin nabasa kung anong tugon. Pero verse 47,
ay magbibigay sa atin ng sagot. Sabi niya, nakita ni Jesus si Nathanael na lumapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya. Hindi. Verse 46. Sorry. 45. Okay. Natagpuan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Si Jesus na taga Nazareth ang anak ni Jose. So ano pong pinapakita nitong verse 45? Di ba? Sabi ng Panginoon Jesus, sumunod ka sa akin. And then verse 44, sinabi na taga Bethsaida siya. And 45 itong sinulat. Ano pong pinapakita nito? Sige, Dad. Pinapakita dito na si Felipe ay naniniwala. No? At siya'y susunod. Sumunod siya kasi nga naniwala siya na ito yung sinulat ni Moses na taga na yun nga, yung siya ang Mesiya, taga Nazareth, anak ni Jose. Ibig sabihin, naniwala siya, susunod siya. Amen. So actually, itong verse 45, tapos na po yung tagpo ng verse 43. Di ba? Tapos na. Kumbaga, nag-shortcut po si Juan the Apostle. Yung verse 43, sinabi ng Panginoon kay Felipe, sumunod ka. Verse 45, natagpuan na ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, ito, nakita namin ng ganito, ganyan. So, it's also possible na siguro, may inihayag din ng Panginoon kay Felipe. No? Although ang sinulat lang dito ni John the Apostle, sumunod ka sa akin, pero I think sa sinabi ni Felipe, nakilala ni Felipe ang Panginoon na siya ang isinulat ni Moises sa kautusan at ang mga propeta. Okay? So kumbaga pinahayagan ng Panginoong Jesus itong si Felipe, and so naniwala si Felipe at sumunod nga sa kanya. Sige, ma'am. Oo, si Philip talagang naniniwala siya kasi nabasa ko dito sa aware siya sa Old Testament prophecies about the coming Savior. Grabe, aware siya sa mga coming prophecies. Aware siya, no? Yes, tama po, ma'am. So, ayun, hindi lang siya aware, but naintindihan niya po na ang Panginoong Hesus po ang tinutukoy po doon sa mga kautusan at ng mga propeta. So, we praise God kasi ganito talaga ang mangyayari sa isang taong niligtas ng Panginoon. You will really acknowledge, mauunawaan mo talaga na si Jesus ang tinutukoy ng mga kautusan at propeta. And kagabi, habang patulog ako, nakikinig ako ng mga preaching. Yun yung ginagamit ko para makatulog eh. Kikinig ng preaching. And so, sinabi ni Body Bocam ba yun? Sabi niya, walang iisang tao lamang ang inaasahan na darating. Wala nang ibang taong inaasahan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang sinulat sa Genesis hanggang kay Malakay, lahat ng Old Testament points out to the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus lamang ang tinutukoy doon. And then, sabi din ni Paul Washer, alam nyo bakit, si Paul Washer pala yan, alam nyo bakit mahalaga ang Noah's Ark? Sabi niya, alam nyo bakit mahalaga ang Noah's Ark? Sa story na isulat sa Bible, alam nyo bakit? Sabi niya, alam nyo bakit mahalaga ang Noah's Ark? Kasi yun ay nagtuturo or tumutukoy sa Panginoong Jesus. And so sabi niya, marami pa siyang mga binanggit na ganon. And so, ang taong binuhay at niligtas ng Panginoon, you will understand na ang Old Testament points out to the Lord Jesus Christ. Kapag nagbabasa po kayo, kapag nagba-Bible reading po kayo, it will all point to the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya po, kung sasabihin niyo po na gusto ko makilala ang Panginoon, basahin ko ang New Testament. Well, nagkakamali ka. Bago pa po masulat ang New Testament,
the Old Testament already points out to the Lord Jesus Christ. So, kung gusto mo makilala ang Panginoong Jesus, read the Old Testament as well. Okay? Tindahan niyo po yun. So, by the way, kumusta po yung mga Bible reading ninyo? Nakapagpatuloy ba? Ano na dapat, according sa according sa schedule, ano na dapat yung ngayon? Dapat, mag-check nga ako. Hindi ko kasi kayo na-check na, no? 18 to 21. Ano, ma'am? 19 to 21. Ng Leviticus. So sa schedule, dapat Leviticus, ano ba ngayon? May 21? Dapat, Leviticus 19 to 21. Dapat tapos na yung, dapat tapos nyo na yung chapter 18. Kasi kahapon, no? Leviticus chapter 18. Ba't nasa na kayo? Sino yung nakakasunod? Or sige na, sino yung nauna? Sino yung nauna? Yan. Nauna ka ba? Si Jamie, nauna. Kami ni Jamie, nauna kami. Sino yung nakakasunod? Si Daddy. Ano nangyari, Dad? Okay, ang sinundan ko yung inano sa akin ng apps ni kuya mo. Okay. Para nag-check ko yung I see. Sige. Hindi, nagbalik ka. Nag-back to zero ka. Anong day ka na? Genesis 20, tapos Matthew 8. Nagaganon-ganon. Ganon eh. Genesis tapos Matthew. Iba yung program mo, no? Sige, okay lang. Pero sana sundan mo yan, Dad. Huwag mong i-miss. Hindi mo naman minimiss. Hindi, okay. Tinitingnan kita sa Naka-record. Sa TV. Naka-record. Okay. Sa gabi ako nagbabasa. Parang mga 4 hanggang 4 na chapter. Okay. Katulad ngayon, 5 naman. Tuloy mo lang. Kasi tinitingnan kita sa CCTV. Sine-check. Yung ginagawa ni Daddy. Ayan, ni-check ko din. Sa gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko. Anyway, so, sino po yung nahuhuli? Nahuhuli, okay. So, habol po tayo. Habol po tayo. Alright, anyway, so balik po tayo. Dito po sa verse 45, natagpuan ni Felipe si Nathaniel. Now, hindi ko po na-search kung ano yung relationship ni Philip at ni Nathaniel. Hindi ko lang na-search kung sila ba yung magkapatid din. By the way, Nathaniel is Thomas din ata, si Thomas. Or Bartolome. Kasi meron po kasing dalawa. Bartolome. Si Thomas, si Bartolome. Philip and Bartolome. Sino si Bartolome? Nathaniel. Nathaniel. Okay. So, sa ibang sulat kasi, I think sa Matthew or Luke, ang pangalan ni Nathaniel is Bartolome. Okay? Si Bartolome po. So anyway, baka kasi malito kayo no? So binanggit ko lang. Now, ito po yung nangyari. Sabi ni Felipe kay Nathaniel, natagpuan namin ang iyong isinulat ni Moises sa kautusan din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazareth. Okay? So, ibig sabihin, nag-share po si Felipe kay Nathaniel. And tingnan natin yung naging tugon ni ni Nathaniel. Verse 46, sinabi sa kanya ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tingnan mo. Now, dito na magkakaroon ng napaka-amazing na mga bagay. Alright, verse 46. Magsisimula dito. Anyone na makaka-share sa kanila pong napag-aralan muna bago ako? Sayo. Ano sabi? 46. Pinapakita dito na si Nathaniel, hindi kagad siya naniwala, parang nag-aalangan siya. Kasi yung sinabi niyang meron bang
Ano to? Yung tanong niya na ano yun? Meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Kasi ang Nazareth ay isang parang remote na area, no? Na hindi masyadong malayo sa, kumbaga malayo sa Kabiasnan. Kaya si Nathaniel parang hindi siya kagad naniwala na kasi nga galing siya sa Nazareth. Okay. Yes. Totoo po yun. So, meron po ba kayong naaalala nung nabanggit po ito ni Nathaniel? Sino po maalala nyo? Sino yung mga naalala nyo po? Zacarias. Si Zacarias. Yung sino bang tatay ni John the Baptist? Zacarias. Zacarias. Yun, di ba? Parang hindi sila kagad na. Ay, hindi sila makapagsalita. Ay, yun yung bibig. Okay. Ano ba? So parang tinutukoy mo, Dad, yung hindi agad naniwala. Okay, yes. Pero ang tanong ko kasi about dito sa pag-iisip niya about sa may mabuti pang bagay na maaaring manggaling sa Nazareth. Meron po ba kayong naaalala na parang ganito din yung pag-iisip? Ha? Na parang similar sila ng way ng thinking? Okay. Sino po? Ang mga Pariseo. Okay, mga Pariseo. Okay, even yung ano mismo, yung Sanhedrin mismo. Okay? Hindi sila naniniwala na may magandang or mabuting bagay na magagaling sa Nazareth. Okay? Now, ito po yung ito po yung nakaka-amaze, no? Ang Galilea po is parang siya yung ano, no? Ano ba tawag niya? Ano ba yung tawag sa Mindanao? Di ba Luzon, Visayas, Mindanao? Or hindi, ano pala, Bataan. Province? Okay. Parang kasi yung Galilea, province. And actually, yung mga Pariseo po, Saduceo, mga Sanhedrin o parte ng Sanhedrin, even lahat ng mga Hudyo, especially yung mga taga-Judea, meron po silang ganitong pag-iisip sa mga taga-Galilea na ano sila? Mga walang pinag-aralan, mga mabababa ang estado ng buhay. You see? Meron po silang low na view patungkol sa mga tao sa Galilea. Okay? Naintindihan niyo po yon? And then ang Galilea po, yun nga po, province. And ang Nazareth po is maliit din na sabihin natin town sa Galilea. Okay? Maliit na town sa Galilea. Sabi nga ni Daddy, kumbaga malayo, secluded siya, malayo sa Kabiasnan. And you know what? 'Di ba yung mga Judea, mababa ang pagtingin sa mga taga Galilea. Ito naman mga taga Galilea, mababa din ang tingin sa mga taga Nazareth. Kumbaga, the Nazareth is ang pinakamababa sa lahat ng pinakamababa. Naintindihan niyo po? You see? Kasi Galilea, mababa na yan para sa mga taga-Judea. And then yung mga taga-Galilea mismo, may dinidis, ano pa sila, no? May ano tawag dyan? May isinistereotype pa sila, yung mga taga-Nazareth. Specifically, sabi ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring magaling sa Nazareth? Di ba? Pero ano po yung pinupunto ko dito? Jesus Christ is from Nazareth. Okay? Bakit po siya nanggaling sa Nazareth? Bakit po siya nanggaling sa Nazareth? Diba yun yung ano, nung babalik na sana sila sa
sa lugar ni Haring Herod. Tapos, ano, di ba? Inano na, patay na. Oo, patay na raw. Pero nung malaman nila na yung anak ni Herod ang namumuno, parang ano rin sila, pumunta sila ng Nazareth. Kaya doon siya natawag na Nazareno. Yes, amen. Napag-aralan po natin yan. And under the direction of the Lord po yun, no? Kasi may anghel po na gumabay kala Jose. Okay? Kaya napunta sila sa Nazareth. And bakit sila napunta sa Nazareth? Kasi si Joseph at si Maria ay taga Nazareth. 'Di ba? Taga Nazareth po sila. Okay? And so natupad po ang propesiya na ang Mesaya ay tatawaging Nazareno. Okay? Alright? So, now, ano po yung binabanggit ko dito? Dito pala natin makikita no, na grabe pala ang... Okay, ang una talaga makikita natin dito is ang pagpapakumbaba ng Panginoon. Eh. 'Di ba? The Lord pinili ng Panginoon na siya ay manggaling sa pinakamababa sa lahat ng pinakamababa. Hindi lang sa Galilea. Hindi lang po sa Galilea. Even yung pinakamababa sa Galilea, doon pinili ng Panginoon na siya ay manggaling. Yes, siya po ay nagmula sa Bethlehem, mula sa city ng mga hari, city of David. Pero we know the story. Nalam po natin kung ano nangyari, bakit napunta siya sa Nazareth. And again, it is the Lord's will. Why? Kasi meron pong pinapakita ang Panginoon. May tinuturo po ang Panginoon sa atin. And yes, alam ko po na sasabihin nyo, it's about humility. Tama? It's about humility. Pero may I submit to you, it's about the glory of God. It's about the glory of God. Bakit po? Kasi ang pinapakita po doon ng Panginoon, pinapakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito, makinig po kayo. Ito na yung ending natin. Pinapakita po ng Panginoon sa bawat isa sa atin na yung mga bagay na mataas, mga bagay na mahalaga, mga bagay na kasiya-siya, mga bagay na katanggap-tanggap sa mata ng tao dito sa mundo ay walang halaga. Yun po ang pinapakita ng Panginoon. Kaya pinili niya na doon manggaling, doon sa pinakamababa, sa lahat ng pinakamababa, just to show to the people, okay? Upang ipakita sa atin na ang mga bagay dito sa mundo, kung ano yung tinitingala, kung ano yung binibigyan ng halaga ng mga tao, kung ano yung mahalaga sa kanila, kung ano yung mataas sa kanila, pinapakita ng Panginoon, lahat ng iyon, walang halaga yun. It doesn't matter. Yes, pinapakita niya yung pagpapakumbaba, pero more than the humility is pinapakita niya kung ano yung tunay na may kaluwalhatian. Ano yung tunay na may value? Ano yung tunay na mahalaga? Ano yung tunay na katila-tila? Ano yung tunay na dapat nating bigyan ng pansin? At ano yun? At ano yun? God. God Himself. Your relationship with Him. You see? Pwede mong mag-gain ang lahat dito sa mundo, di ba? What profits a man if he gains the whole world and yet forfeits his soul? Di ba? Anong halaga ng tao? Anong makukuha ng isang tao na yes, nakuha niya ang buong mundo, pero wala naman siyang relasyon sa Panginoon. Hindi niya kilala ang Panginoon. By the way, babaliktarin ko lang. Hindi siya kilala ng Panginoon. You see? Di ba? Anong halaga ng pagbili mo ng 2 aircon kung ending mo naman sa impyerno? 'Di ba? Anong halaga ng comfort mo dito sa mundo? 'Di ba? Kung hindi ka naman nabubuhay para sa Panginoon dahil hindi ka naman binuhay. Kasi disobedient ka. Pinili mo na magrebelde sa Panginoon. Pinili mo ang mundo. Kasi inibig mo ang mundo. Yun ang iniibig mo. Ano yun? Anong halaga nun? Diba? Kaya nga, diba, every day, we toil. We work hard for everything na dito sa mundo.
Well, hindi ko naman masasabi, I cannot excuse. Tulad nga namin, buong araw, from after breakfast hanggang 4 p.m. Kaya sila dyan sa kala Jamie, hindi pa nga sila tapos. After nito, magpapatuloy pa yan. Di ba? Pero, again, kailangan natin gawin yon, pero lagi po nating alalahanin na may isang bagay lang talaga ang kailangan natin. At yun ay ang Panginoon. So, ang sinasabi ko po, kahit na po na ganun, sana hindi mawala sa atin kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkabuhay natin sa mundo. Naintindihan niyo po yun? No? We rest in the Lord. No? Siya yung dahilan ng buhay natin. So mga kapatid, alam ko po, pagod na kayo. Alam ko, magiging busy pa kayo. But do not forget to pray. Do not forget to at least makinig, magbasa kahit sandali ng salita niya. Meditate on, ito, titingnan nyo, 43, 44, 45, 46, 4 verses lang ang mineditate natin. Pero there's a lot, maraming bagay ang sinasabi dito. Kasi God is eternal. Kung sasabihin nyo, ano ba to? Ito lang dito. No, kung sasabihin nyo yan, hindi po tama yun. No? The Word of God speaks of His glory. And His glory is for eternity. It's eternal. No? Sabi nga ni Paul Washer, kahit ang pinakaduluduluhang parte ng kalawalatian ng Panginoon, hindi natin kayang maubos yun for eternity. Ganun kalawak, ganun kalaki, ganun kadakila ang Panginoon. So it's never boring to read His Word. It's never boring to study His Word. It's never boring sa mga binuhay ng Diyos. Because you will be excited every day to know and to yung ma-reveal sa inyo ang salita ng Panginoon. Okay? So again, alalahanin niyo po yung pinapakita, tinuro sa atin ng Panginoon ngayon. Walang halaga ang mga bagay dito sa mundo. Okay? Walang halaga if wala kang hindi ka kilala ng Panginoon. Okay? So, sa lahat po ng gagawin nyo, live for the glory of God. No? Mamuhay ko yung para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, doon lang muna tayo magtatapos. Verse 46, so magkakaroon pa pala tayo ng part 2 bukas dito sa, hindi pala natin matatapos, no? So, by the way, i-greet nyo po na si Tita Amy. Birthday po pala ni Tita Amy. Happy birthday! Bye! Happy birthday! Paano naman kami? Birthday, linis. Busy sa paglilinis. Bukas naman, birthday ni Tito Bong. Ayan, magkasunod. 2 days yung party, di ba? Sa amin naman, kami naman ni Lola. Ako, February 6, Lola Lita, February 7. Magkasunod. Wala lang. Happy birthday sa atin, Lola Lita. February pa. Ang layo pa eh. Andyan si Lola Lita sa gilid eh. Okay. Sige po. Yun lang, no? Patuloy niyo po yung Bible reading, Bible memorization ninyo, memorization, Bible study, meditation. And higit sa lahat. Ano yung higit sa lahat? Hindi pala higit. Ano yung magkokompleto nun? Sumunod. Yes, obedience. Okay. Natutuwa naman ako sa inyo, Dad, Ma'am, Sai. Patuloy lang kayo. Ingat lang kayo mamaya. Nandyan na yung Diablo, no? Nandyan na yung Leon. Ano'y na naman kayo para manghina kayo. Ako nakikita ko na ang saya nyo tingnan kasi nakikita ko talaga na nag-aral kayo. Nararamdaman ko yun. Praise God for that. Na yan yung great na encouragement sa akin, no? Na malaking encouragement yun sa mga nagli-lead, na makita nila yung nililid nila sumusunod sa Panginoon. That's the joy of every servant of God, na makita nila na yung mga tao na pinaglilingkuran nila sumusunod sa Panginoon. Basahin nyo kala Pablo, kala Pedro. Their joy is to see the church
obeying the Lord. And that's my joy as well. Pero yun nga, mamaya, pagkatapos nito, nandiyan ang Diablo. So, always, lagi kayong magbantay at magpakatino tayo. Okay? So, we praise God for this, no? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father, the glorious God, na kung saan nanggaling ang glorious grace, such a wonderful gift, Lord, na ibinigay mo sa amin. Even as we celebrate also the birthday of our sister, no, si Tita Aimee, even for Tito Bong, bukas, wala na pong higit na regalo sa biyaya mo na kaligtasan, na ikaw ay kilala mo sila at ngayon ay nakilala ka nila. Maraming salamat, Panginoon, even sa bawat isa po. Yun lamang po talaga ang mahalaga, na hindi gaya ng pananaw ng mundo, na yung mga karangyaan, kayamanan dito sa mundo ang siyang higit na mahalaga sa mundong ito, but pinakita mo na walang halaga ang lahat ng iyon apart from you. And indeed, ikaw lamang po ang mahalaga. And salamat, Lord, for revealing the truth to each one of us, O God. And sa mga makapanood nito, may you graciously allow them to understand. Buhayin mo po sila, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw po ang aming pupurihin sa lahat, sa araw-araw, ikaw lamang. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Happy birthday. See you po. God bless. Thank you. Happy birthday. Birthday. Darkest night,